OFW na 14 years abroad pero wala pa ring ipon, paano nangyari yun? At paano natin maaayos? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa series natin na ito, meron akong papakita sa inyo paano makatulong po sa mga major issues ng mga taong di nakakaipon. I'd like to help real Filipinos to solve their real money problems, step by step. So, umpisa na po natin. Bigyan ko kayo ng backstory po. Meron tong liham, syempre, hindi natin i-reveal kung sino to. Itago na lang po natin sa pangalang Joel na hindi niya tunay na pangalan. OFW siya na sa Middle East, 14 years na po siya doon, breadwinner, 3 ang anak. Siya po nagpapaaral, nagpapadala buwan-buwan, at minsan nagpapautang pa. Pero nung umuwi siya sa Pilipinas for a short break, ang naipon lang niya siguro 27,000 pesos in 14 years. Nung sinabi niya po sa akin, Chinky, hindi naman ako tamad, hindi naman ako maluho, pero bakit laging kulang ang sakit? Wala akong mapakitang resulta, bunga. And honestly, nung sinabi niya sa akin habang kinikwento niya, and it really broke my heart. Alam mo, na-realize ko talaga, the problem is not the income. Kumikita naman siya eh. Ang kulang lang talaga, number one, yung way of thinking niya, yung mindset niya. I think yung mindset, that's number 1. Number 2, system. Number 3, awareness. Number 4, boundaries. Okay, ulitin ko. Mindset, system, awareness, boundaries. Pag-usapan po natin yan. So, anong ginawa po namin? Chinek po namin. No? Step 1, ang ginawa po namin, inupo ko siya, kinausap ko po siya, and I gave him awareness and clarity. Ano yung awareness na sinabi ko? Gumawa kami ng listahan ng kanyang lahat ng kinikita, lahat ng ginagastos. So, ulitin ko lahat ng kinikita, lahat ng ginagastos. So, lumalabas po, almost 60% ng kanyang gastusin, hindi niya alam kung saan napupunta. Walang tracking. So, nung nilabas nga namin talaga yung gastusin, na-shock na lang siya na every week pala sa gastos na pinapadala niya, almost guys, listen, 1,000 pesos every week napupunta sa pagkain sa labas ng kanyang pamilya. 1,000 pesos per week times 4 weeks, 4,000 times 12 months, 48,000 pesos per year ang kinakain sa labas. Yung pinapadala naman niya, hindi umaabot ng 48,000 a month. So, nagigets nyo, nung pinasulat ko sa kanya kung saan talaga napupunta ang gastusin, na-shock siya na talagang napupunta lang sa wala. Hindi naman sa wala, pero sa hindi naman talagang prioridad na pwede naman kumain sa bahay. That's number 1. Number 2, ang ginawa po namin, tinuruan ko siya paano humawak ng pera. So, nag-set kami ng 3 envelopes. Ang unang envelope, di ba? Savings, need, and want. Ulitin ko, savings, need, and want. Savings, magkano gusto mo itabi kahit na maliit? 5%, 10%. Need yung mga pangailangan mo, di ba? Like for example, pangailangan mo sa pagkain, lahat, essentials lang. And then yung want, naglagay na kami ng budget. So, anong ginawa naming budget? Ninagyan po namin ng 1,000 pesos na lang po per month ang kanilang eating out. So, 1,000 times 12, 12,000. Dating 48,000, ngayon ay 12,000 na lang. So, magkano naitabi niya? Magkano nadagdagan niyang ipon? 36,000 pesos a year. A year! So imagine mo kung ginawa po niya from year 1 up to the present, alam niyo magkano po ang matatabi nun niyang pera? Hindi na 27,000, kundi 500,000 pesos. Grabe. Nung napakita ko sa kanya yan, na-shock siya talaga. Wow, nanlumo siya. Pero sinabi ko, wala na yan, tapos na yan. So, step number 3, ano ginawa po namin? Rebuild his income. Tinuruan ko paano siya kumita ng extra bilang isang OFW. Tinuruan ko siya kung paano mag-affiliate marketing. Tinuruan ko rin yung kanyang asawa kung paano mag-online selling. And ano po nangyari? Syempre, nung kumikita na sila, na-realize nila, lahat ng kanilang time pala, pwede pala kumita ng additional income. And because of that effort at kumikita sila ng extra ng at least 10 to 20,000 pesos a month. At 10,000 na lang additional income times 12 months, that's 120,000 additional income. Amazing. At last but not the least, bumuo kami ng tinatawag na money boundaries. Pinag-usapan namin kung paano magsasabi ng hindi na hindi magiging madamot. Nag-set up kami ng tinatawag na limit sa pagtulong sa mga kamag-anak, sa mga mahal sa buhay, para naman may maiwan naman sa kanila. After 8 months of doing this, itong tamang diskarte na ito, alam mo ba si Joel ay nakaipon na po ng 189,000 pesos in savings.
Grabe. At meron na second income stream ang mag-asawa. Well, ito sana ang gusto kong mangyari sa bawat mga OFW na breadwinners. Hindi mo kailangan na kumita na talagang higit-higit ng malaki. Kahit na malaki ang kita mo, kung malaki rin gastos mo, walang matitira na tulad na nangyari po kay Joel. Kaya nga ito, kailangan mo lang number 1 ng clarity, number 2 ng plano, number 3 ng sistema, at pang-apat ng tamang gabay. Kaya nga, if you want me to help you sa iyong mga money problems, kung may mga money issues kayo, you can just reach out to me. Kung gusto niyo rin magpa-coach sa akin, 1-to-1, pwede niyo i-click na lang yung link sa baba at magpa-book kayo ng meeting para tayo ay mag-usap. Maraming salamat po sa inyong panahon na iyong pinagkaloob. Sana naman na-enlighten po kayo at we will solve more money questions na mga cases na mga nakausap ko. Sana naman nakapulot kayo ng tamang aral. Mag-comment kayo kung anong natutunan nyo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.